Natatakot ako sa mama ko. Nababaliw siya. Bukod pa rito, hindi lang makasalan yan. Walang pinagkaiba kung sino papakasalan. Hindi ko pwedeng hayaan ang kagustuhan niya. Ayoko. Walang masyadong pakialam ang mama ko. Walang nagbabantay sa akin. Mas mabuti na hindi ko makuha ang ganitong klase ng pamilya mo. Kaya hindi ko rin maranasan ganitong klase ng abala mo. Ito ay... ayos naman siya. Gwapo naman. Kumusta? Musta? Magpapakilala muna ako. Ang pangalan ko ay si Conchumian. Kasalukuyan ako nagtatrabaho sa Junction Group. Sa upahan lang ako nakatira. At may sasakyan din ako. May isa pa akong nakakabatang kapatid sa bahay. Kung may iba ka pang gustong malaman, pwede mo akong tanungin ng diretsahan. Paano kayo nakakilala ni Wanye? Tara na, Manong. Nagkita kami ng hindi sinasadya sa istasyon at masasabi mong pag-ibig sa unang kita. Ayos ka, ha? Ang bilis mo naman. Nakumuga na puso ng Wanye namin. Magkaklase ba kayo sa kolehiyo? Oo. Matagal na rin kami makakilala. Ganyan bang kanyang personalidad noon pa man? Hindi ko sasabihin. Nga pala, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Kasi Chiwan. Halos subos ng inumin ko, may kailangan kaming gawin, kaya mauna na kami. Teka. Ano to? Sino nagbigay sa'yo nito? Wala kang pakialam. Pwede bang malaman kung nasaan ang workstation ni Conchum yan? Hinahanap mo ba siya? Hindi kami magkasama ngayon. Dalhin mo ako para hanapin siya. Hindi ba sa sales department siya? Bakit hindi siya parang opisina Iba ninyo? siya sa amin. Wala akong ibang dahilan. Magpakasal agad. Hindi na ako makapaghintay. Bata pa rin ako. Ikaw rin bata pa. Bakit nagmamadali sa pagpapakasal? Nag-iisa lang ako sa bahay. Kailangan ko bigyan ng anak. Anak? Ha? Ang anak ng pamilya ni Chus ay halos kasing edad mo. Kung hindi dahil hindi mateknoan kung lalaki o babae, matagal na saan tayo napakasunduan. Ma, nagpakasal na ako. Ha? Boss. Kanina idinalaw ka ni Binibining Ling. May dalang maliit na kahon, pero umalis rin agad. Ay nako, siguradong may misunderstanding yung asawa ko. Hintayin mo ko sa lumang bahay. Asawa? Opo. Ha? Kanchong yan! Wala ka talagang kwenta! Taksil ka at bastos! Linwanye! Bitawan mo ko! Huwag mo naman ako itulak! May gusto kang babae, pero gato ka pa rin magsalita. Anong klaseng babae? May libreng relasyon sa opisina. Yung babae sa opisina, nanay ko yun! Pinilit niya akong pabilisin sa pagpapakasal at sinabi ko sa kanya na nagpakasal na ako. Eh kung ganun, bakit kailangan ng anak? Siyempre, kasi gusto niya ng apo. Ano to? Ito ba yung singsing na dinidesign mo kahapon? Maganda ba? Ang ganda. Nagustuhan ko. Isusot ko sa'yo. Chumyan? Chumyan? Gising ka na ba? Gumising ka. Nandito ang mama ko. Huh? Nandito ang mama ko para makita ka. Ha? Ikaw? Sinabi ko sa kanya na nakapagrehistro na tayo. Dumating siya bigla. Makipagtulungan ka na lang. Ang mama mo? Pakiusap. Makipag-cooperate ka na lang. Sige na. Bakit dumating ka ng ganito kaaga? Para makita ang asawa mo. Kala mo para lang siya sa'yo? Kumusta po, tita? Halika. Umupo ka. Ikaw si Chumyan. Pinabati ko kayo. Matagal na kitang hinihintay. Ma, kumain muna tayo. Kung may sasabihin ka, pagkatapos na lang natin kumain. Sige, kumain tayo ng itlog. Ito, ako na pong maghahanda. Meron pa akong egg tart. Dali, kainin mong egg tart. Oo, meron pang gatas. Hintayin mo, kukunin ko. Hindi ko alam na darating siya. Ganito, nandito lang siya para makita ka. Pwede mo siyang kausapin. Ako na magpapalis sa kanya. Ayos ba?
na ang gatas. Salamat po, tita. Ito, uminom ka. Ma. Ano bang ginagawa mo? Bakit parang pamilyar sa akin to? Huh? Shoyi, matagal na kayong kasal. Kailan kayo magpapamilya? Ma! Tita, bata pa kami. Hindi pa kami nagbabalak magkaroon anak ngayon, di ba? Tama. Pag-iisipan pa namin ng maayos ang bagay na ito. Maaga pa. Opo. Sige na, mga kabataan ngayon. Bahala na kayo sa sarili ninyo. Mama, ano na naman ang gagawin ninyo? Wala lang. Shoyi, halika. Ito ay aming tradisyonal na jade bracelet. Tita, napakamahal ito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ito ay para sa aming magiging manugang. Tita, isuot mo na lang. Hindi gagamitin ng mga kabataan nito. Ibalik nyo na lang muna. Ma, pakinggan mo na lang si Wanyi, okay? Sige na. Sige, ibalik ko muna. Sa weekend pa nga. Hindi na ako haharang sa inyo para makapag-usap kayo. Ha? Makipag-usap? Ano yung ibig mong sabihin na makipag-usap, Ma? Alis na ako. Paalam po, tita. Papay. Bye, Shoyi. Sa susunod, dadalhin ko siya sa inyo. Sige na, tara na, Ma. Tara na. Ma, sa susunod, pwede bang sabihin mo muna bago ka pumunta? Maging mabuti ka sa kanya. Opo. Sige na. Mag-ingat po kayo. Sige na. Umalis ka na. Sige. Dahan-dahan lang. Anong ginagawa mo? Ang mysterious mo naman. Malalaman mo rin mamaya. Sige na, nandito na tayo. 1, 2, 3. Wow, anong okasyon ngayon? Kaarawan mo pala ha. Matagal na ako hindi nagsiselebrate ng karawan ko. Nakalimutan ko na rin. Nung nakaraan, nakita ko ang resume mo, kaya naalala ko ang kaarawan mo. Regalo ko para sa'yo. Tignan mo kung gusto mo. Maganda. Maligayang kaarawan, maligayang kaarawan, maligayang kaarawan. Nung araw na yon, gusto ko talaga yung custom ring na ginawa mo para sa akin. Kaya, nagpa-custom din ako ng isa para sa'yo. Maganda. Yung sinabi ko sa'yo nung araw na yon, lahat yun ay totoo. Lin Wanyi, mahal kita. Nakita mo ba yung bag sa mesa niya? Ito ay isang global limited edition. Sobrang bihira. Baka peke yan. Matagal na akong bumibili ng bag. Mukhang totoo naman. At saka, hulaan mo kung ano nakita ko. Magkasama sila nung may apelyadong kung sa department namin. Ano mong relasyon nila? Sinundo siya pa uwi. Ano mong relasyon namin? Kailangan niyo bang makialam? Anong problema kung sinundo ako ng asawa kong pauwi? At saka, ang gabi na kasi, sobrang libre niyo ba? Basta nagbabalita lang kami. Hindi tulad ng iba, araw-araw nandyan lang, niloloko ang mga lalaki. Hindi ba't may asawa ka na? Bakit araw-araw ka pa nakadikit sa designer? Anong mata mo nakakita sa akin na nakadikit sa kanya? At saka, ang bag ay regalo ng asawa ko. Ano? Hindi ba kaya ng asawa mo na bumili ng bag? Yung bag ng 23,000. Kaya niya ba yun? Tama. 23,000 bag. Mahal ako ng asawa ko. Kung anong gusto ko, binibili niya. Nakikita ko sa inyo araw-araw. Medyo nag-alala kayo sa akin. Ano? Ako bang mama mo? Ang bad mo naman sa magulang mo? Ikaw! Tingnan mo naman ang taong ito. Hoy, saan mo nabiling damit mo? Ang ganda. Isan mo naman sa akin ang link. Ang ganda. Content lang assessment at nandito kayo, nagbibiro pa ang design department sa city.
Hindi ba sa sino pwedeng pumasok? Tama yan. Talagang mas magaling pa sa pag-awit. Ngunit di ko alam kung may ilan. Yung sa kamay nilang galing. Makakatalo ba sa kanilang bibig sa kakayahan? Sa assessment ng design ngayon, ang pinakamahusay na design ay kay Lin Wanyi, ang Mercury Necklace. Bakit? Basta dahil dito, ninakaw mo ang ideya ng iba. Kung hindi na-detect ng camera, siguro sasabihin na ninakaw ni Lin Wanyi ang gawa mo, di ba? Alam ko na may magrereklamo. Di ko akalain ako mismo ang matatamaan. Yung nasa phone ko ay draft lang. Ang final draft ay nasubmit ko na. Assistant Wang, anong gagawin natin? Hindi ko na kailangan sabihin, hindi ba? Si Zhu Yunjing dahil sa sinasadyang pangungopya sa gawa ng iba, siya ay pinapalayas. Ako nga ba anak ni Chairman Ken? At kasintanan anak na babae ni Kenju? Kayo ba aatake sa akin? Hindi mo ba alam na tanggal na si Kendong? Pero ang Jiangshan ay pag-aari pa rin ng pamilya Ken. At ang desisyon ay sa kanila pa rin. Eh gusto kong makita kung ako bilang CEO ng Jiangsheng ay may kapangyarihan nga ba? Sinasabi mo lang na CEO ka? Ay ako pa, ang ginang ng pamilya Kon. Bakit hindi ko alam? At ang ginang ng pamilya Kon ay napakabata pa. Tita, Ate, andyan ka na. kung hindi ako dumarating, ang ginang ng pamilya Kon ay mapapalitan na. Ngayon, umalis ka na agad dito. Aba, lumabas ng eye bags mo. Halika, sasamahan kita mo pa beauty treatment. Huwag na po tita, nagtatrabaho pa ako. Hindi yata tama to. Tama ka ba? Ang trabaho, trabaho. Ako ang masusunod. Halika, samahan mo ako. Tara na. Sabihin mo, dahil ayaw mo raw bumalik. Kung ayaw mong umuwi, mapipilitan ako ipaharap siya sa'yo mismo. Kasal na ako. Lin Wenye, akala mo ba tanga ang mama mo? Narinig kong nagdirisan ka na naman ngayon. Bakit ba palagi mong gusto makialam sa buhay ko? Huwag kang magsisisi kapag nasaktan ka at bumagsak. Hindi rin naman kailangan pang makialam ka. Ang mga bagay ko, ako ang magpapapasya. Si Miss Lin ay katulad pa rin ng dati. Napakaganda pa rin. Ang pangalan ko ay si Shen Yi. Narinig mo at hindi ba? Kasal na ako. Musta? Ako ang asawa ni Wan Yi, si Kun Chumian. Ngayon, naniniwala ka na ba? Totoong kasal na ako. Ang buhay ko ay nasa kamay ko lamang. Paalam. Mushi, pakicheck ang mga designer na ito. Sila ay mga nangunguna sa mundo ng disenyo sa bansa. Maganda talagang gawa ng mga designer na ito. Pero pakiramdam ko ay may kulang pa rin. Mercury Record? Lin Wanyi? President Shen, tuloy po kayo. Gusto ko mag-organisa ng Silver Jewelry Exhibit. Kailangan ko na isang mahusay na curator. Si Lin Wanyi. Hindi siya pwede. Puso akong nakikipag-collaborate sa iyo. Pumunta ka sa design department. Piliin mong dalawang magagaling na designer para kay President Chen. Lahat ng tao, President Kun. Natatakot ka ba? Kung ganon, ako na mismo makikipag-usap kay Miss Lin. Ako na mismo makikipag-usap kay Miss Lin. President Chen, dito po tayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kung nabalian ka, kailangan mo pa rin mag-ingat. Talagang katulad ka pa rin nung bata ka, Miss Lin. Talagang katulad ka pa rin nung bata ka, Miss Lin. Ikaw si... Xiao Wu. Xiao? Ikaw pala yun? Nung bata ka pa, hindi ba palagi kang may malaking umuugo na sipon? Dahil talaga sa babae, malaki ang nagbabago sa paglipas ng panahon. Lumalaki ka na. 26 na ako ngayon. Ay ano na naman kung 26 ka? Nung bata ka, araw-araw naman kitang binubugbog hanggang mamula. May gana ka pa magsabi niyan. Eh ikaw ngayon minsan pinapadapa mo ko sa sahig, tinawakan mo ang braso ko hanggang madislocate mo yon. Halos simatayin si mama, kaya bigla kaming lumipat ng bahay. Eh ikaw naman, bakit ka napunta dito? Dahil pa rin kay mama, gusto ko kasing mag-design.
Pero pinilit niya akong mag-abroad para mag-aral ng finance. Tutulungan kanyang ihanda ang daan para hindi maligaw ang landas ng ilang taon. Sige na. Tama na, Xiaomutu. Ay nako, Lin Wanyi! Huwag mo kong tawaging Xiaomutu! Alam mo namang hindi na ako bata! Oo na, hindi ka na bata. Sige na. Tumigil ka na sa kakatawa. Pag-usapan na natin yung seryoso. Ako kasi, balak ko mag-organisa ng silver jewelry exhibit dito. Gusto kong tulungan mo ako sa design at pagpaplano. Hindi ko kaya yan. Huwag na lang. Hindi ko talaga kaya yan. Huwag na lang. Sige na ate, tulungan mo naman ako. At saka, sa exhibit nito, maraming sikat na designer ang pupunta. Kipag-usap ka sa kanila. Baka sakaling si tita, pumayag na maging designer ka. Sige, susubukan ko. Huwag mo kong sisid kung pumalpak. Kung ganon, pwede ko na bang ihatid si Miss Lynn pauwi? Gusto kitang i-assign sa isang trabaho. Anong trabaho? Maging assistant ng ate mo. Bakit naman? Ako si Sun Chuyi. Galing ako sa top university. At ang design skills ko, hindi naman mas mababa kaysa sa kanya. Ay nako, mukhang itong bagong sports car na to. Ako na lang siguro ang magmamaneho. Kuya, kailan ako magre-report? Ngayon din. Copy. Bantayan mo nang mabuti si Shenyi. Natapilok lang ako. Kaya pinasama ko siya pa uwi. Kumusta na, President Kun? Playmate ko mula pagkabata. Si Xiaomoto, kaibigan ko, hindi ko inaasahan na magkikita pa kami pagkatapos ng napakaraming taon at may nangyari pang kung ano-anong gulo. Tara na. Childhood sweethearts pala. Tara na. Childhood sweethearts pala. Salamat Mr. Shen sa paghatid sa asawa ko. Malit lang ang lugar ko. Hindi na kita ihatid palabas. Kung ganon, hindi ko na kayo iistorbohin. Ate, tandaan mo yung sinabi ko. Hindi mo ba ako ihatid? Natapilok ako, hindi ko makalakad ng maayos. Chumyan, samahan mo siya. Bilisan mo. Sige na. Sige, ako na. Para sa asawa ko. Ako maghahatid sa'yo. Bigla kang lumapit kay Wanyi. Ano ba talagang pakay mo? Hindi ba alam ni Mr. Shen na may asawa na si Wanyi? Ikaw ang huling dumating. Pero ako at siya, matagal na magkakilala. At saka, kung sino man ang magiging asawa niya sa hinaharap, hindi pa yun sigurado. Kung magtatangka ka kay Wanyi ng kahit anong masamang balak, sisiguraduhin kung masisira ang reputasyon mo. Kung ganon, hintayin na lang natin kung anong mangyari. Bumalik ka na. Bakit ang tagal mo doon? Wala naman. Nagipag-usap lang ako sa yung childhood sweetheart ng sandali. Di ba sobrang cute ni Xiaomoto? Ikaw lang nagsasabing cute siya. Ay nako, huwag mo naman siyang tratuhin ng ganyan. Siya ang pinakamatala kong kaibigan nung bata pa ako. Noon, si Xiaomoto, sobrang tahimik. Nung una ko siyang nakilala, akala ko pipi siya. At noon, sobrang pandak pa siya, mas mababa pa sa akin. Sobrang hilig ko siyang asarin. At noon, sobrang pandak pa siya, mas mababa pa sa akin. Sobrang hilig ko siyang asarin. Bakit ka ganyan? Wala naman. Ituloy mo lang. Hala, huwag ka na magtampo. Si Shenyi kasi, kalaro ko lang talaga siya noon. Wala kaming kahit anong romantikong nararamdaman. Maniwala ka sa akin. Huwag ka nang magalit. Please? Anong kailangan niya sa'yo? Sabi niya, may exhibition siya. Gusto niya kong tumulan sa design at planning. Pumayag ka. Oo. Iniisip ko kasi, magkaibigan naman kami. Kaya pumayag ako. Ayos ka lang ba? Huwag ka nang magalit. Ngayong araw, akong magluluto para sa'yo. Ikaw? Huwag mo kong maliitin. Ngayong araw, ipapakita kong galing ko. Anong ginagawa mo? Bakit parang may kakaibang amoy? Tomato na egg noodles. Tikman mo nga. Totoo ang tomato and egg noodles. Kita mo? Nabigyan ka ng amoy ng tomato and egg noodles. Kung gusto mo, ikaw na muna kumain. Para talaga sa'yo yan. Kakatapos ko lang maligo. Hindi pa ako masyadong gutom. Ikaw muna kumain. Huwag mong sayangin ang effort ko. Kailangan mong kainin. Kumain ka ng marami.
Ay, nako. Mukhang okay naman na. Anong tinitingnan mo? Maganda ba? Maganda. Wala naman akong tinitingnan. Bakit? Hindi ba masarap? Tikman mo. Paano naman magiging hindi masarap? Wanyi, ikaw nanalo ng first place. At sa trabaho mo, masipag ka't maaasahan. Kaya pinag-usapan namin na ibibigay sa yung project na ito. Salamat, supervisor. Gagawin ko ng maayos. Paggawa lang siya sa kumpanya. Dahil lang ba siya ang asawa ng CEO, kaya... Sino bang nakakaalam? Ikaw, ano bang meron ka? Ano bang pinagmamalaki mo? Ito ay desisyon na pinag-usapan ng kataas-taasan. At si Lin Wanyi ang pinili ng kliyente. Mas mabuti pang wag na kayo makisawsaw. Bumalik na kayo sa trabaho nyo. Miss, may tutulong po ba kami sa inyo? Narinig ko magaling daw kayo sa disenyo, kaya gusto ko sanang tumingin kung may angkop na designer dito. Para saan po ba ito gagamitin? At anong materials ang gusto ninyo? Alas, o diamante. Limitadong budget ko, kaya gusto ko lang magpa-disenyo ng silver jewelry. Pasensya na po, binibini. Kung limitadong budget ninyo, mas i-recommend ako na pumunta na lang kayo sa Marita Studio o bumili ng ready-made na silver jewelry. Kung hindi nyo mamamasamain, pwede ko yung tulong magdisenyo. Lin Wanyi, maliit lang ang budget niya. Wala kang kikitain dyan. Kung kikita man ako o hindi, akong bahala doon. Walang kinalaman yun sa'yo. Parang hindi pa yata alam ng supervisor na tumatanggi ka sa customer. Gusto mo bang akong tulungan kitang sabihin sa kanya? Kung gusto mo siyang kunin, kunin mo. Hindi mo ba talaga iniinda na mababang budget ko? At silver jewelry lang gusto ko? Wala namang mataas na mababang antas ang disenyo. Tsaka, kahit ordinaryong tao, may karapatan magkaroon ng alas na gusto niya. Kuya, anong kailangan mo sa akin? Matagal-tagal ka rin namang bumalik, hindi ba? Gusto kitang bigyan ng trabaho. Anong trabaho? Maging assistant ng ate mo. Bakit naman? Ako si Kunchuye. Nagkapagtapas ako sa magandang universidad. Tagkakayahan ko sa disenyo. Hindi naman mas mababa kaysa sa kanya. Kung ganun, ang bagong sports car na to, ako na lang magdadrive. Kuya, kailan ako magre-report? Ngayon na. Ang light luxury at minimalist na estilo, talagang may dating na high-end. Bakit yung silang Chinese wala? Ito yung mano ng mga ninuno natin. At bakit dito sa silver jewelry? Salamat sa pagod mo, Miss Lin. Salamat. Ate, gusto ko rin itong bulaklak. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin to? Sige, kunin mo. Wala rin naman akong paglalagyan dito. Ayos. Kumusta? Gusto kong magdagdag ng Chinese elements. Hindi ko alam kung maapekto nito ang style ng exhibit. Ibibigay ko sa yung exhibit. Ikaw nang masusunod sa lahat. Kung anong gusto mo, yun ang gawin mo. Sabihin mo, ano ba talagang gusto mo para lumayo ka kay Lin Wanyi? President Kun, magkababata kami. Hindi ko pwedeng lumayo sa kanya. Sinabi ko na, kapag lumayo ka sa kanya, ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Ano man ang gusto ko? Kahit ano talaga? Oo. Anong pinag-uusapan ninyo? Wala naman. Nagbibiro lang kami ni President Kun. Bakit ka nandito? Oras na kasi ng kain, hindi ba? Nagluto ko ng sabaw kaninang umaga. Tikman mo. Ang galing mo. President Kun, enjoy niyo po muna ng mabuti. Mauna na ako. Bye. Tama nga pala, President Kun. Kumain ka pa. Tikman mo. Dalhin mo itong draft sa presidente. I-report mo rin ang progreso ng trabaho natin.
nandito ka na. President Con, ako ito. Nandito ko para mag-report ng trabaho. Ang kulit mo naman. Halika nga dito. Salamat sa efforts mo. Narinig ko kay Chuye na sobrang busy ka nito mga araw. Hindi ka raw nakakain ng maayos. Totoo ba yun? Kumakain naman ako. Tignan mo, binili ko yung paborito mong pastries. Ang dami naman ito. Sabayan mo rin ako. Sige, tikman mo. Ang sarap. Oo nga pala, si Shamoto talaga Katulad pa rin nung bata pa, walang sariling desisyon. Nagbabago naman ng tao. Sa tingin ko, huwag ka masyadong maniwala sa kanya. Eh di, hindi ka na rin dapat paniwalaan. Ni ako hindi mo pinagkakatiwalaan? Hello, Shimo. Nasa opisina ko ng presidente ngayon. Diretso ka na rito. Shimo, nandito ka na. Ito si Konsyumyan. Asawa ko. At ito naman si Lee Shimo. Kilala ko siya, sikat na artista. Para sa kumpanya namin, isang karangalan na makatrabaho ka. Ate, nandito ako para tumulong. Chuye. Ipapakilala ko kayo. Ito si Lee Shimo. Siya ang kliyente ng disenyo natin ngayon. Ito naman si Kon Chuye. Hello. Kumusta gwapong binata? Maganda ka rin. Ang cute niya. Tigilan mo na siyang asarin. Hihiramin ko muna ang asawa mo. Kuya Wu, Ito aking secret base. Hindi na ito secret base. Tingnan mo, ang daming tao sa paligid. At saka, nung nakaraan, pumunta rin kami dito ni Chumyan, dyan mismo sa unahan. Oo nga, nagbago na lahat. Wala nang sekreto. Sige, sasabihin ko sa'yo ang isang sekreto ko. Ako, nagkakagusto ko kay Kun Chumyan. Matagal ko na nahulaan yan, hindi na yan sekreto. Ikaw naman, gusto mo bang marinig ang sekreto ko? Kung gusto mong sabihin, makikinig ako. Simula pagkabata, pinatatakutan kong umuwi ang papa ko. Isa siyang nasinggil at sugarol. Gabi-gabi, nalalakit pag-uwi. Tuwing sasaktan niya ako, tumatakbo ko rito, humahabol ng hangin. At natututulala. Tapos na ang lahat. Salamat sa iyo, Wanyi. nandito ka na. Gabi na, bakit kising ka pa? Baka magutom ka pag uwi mo ng late. Naghanda ako ng merienda. Medyo gutom nga ako. Sakto naman. Tara. Umupo ka muna at hintayin mo ako. Ano to? Oh. Kainin mo habang mainit pa. Masarap ba? Tama. Natapos mo na bang design mo? Kaya mo bang tapusin ito mag-isa? Ang design na ito, dodawin sa pilak, kung i-engrave sa pilak, mas mayroon pong mag-isa. Tama. Nakalimutan ko pang ipadala kay Shimo ang design. Shimo, pinadala ko ng design sa'yo. Ganito na lang. Pupunta si Kunchuyi para tulungan ka. Sige. Hello, Shimo. Ang design, nakita ko na. Para ito ng gusto ko. Itong design na ito lang, excited na akong makita ang final na gawa. Sige, final na. Bukas, pupunta na ako sa studio. Hayaan mo na sa akin ang baril. Ikaw magsabi, ako mag-ooperate. Mag-ingat ka. Sindihan ang bilog na ito. Dahan-dahan lang. Sino nag-order ng food delivery? Ako yun. Kumain muna tayo. Hindi ba ako gutom? Kayo na lang muna. Kailangan ko matapos ang trabaho na ito. Sige, sasamahan kita. Kuya, kakain lang naman. Nagpapakita ka na ng sweet moments. Busog na ako. Diyos ko. Ang ganda talaga. Gusto mo ba? Sobrang love kita. Ang kwintas na ito,
5 araw bago namin nagawa ng maayos. Salamat sa inyo ah. Bakit hindi natin i-celebrate? Paano kung hotpot ang kainin natin? Tara, tagay. Huwag ka nang uminom. Umalis na silang lahat? Umalis na. Chungyan, sinasabi ko sa'yo, yung sinabihan mo ako noon na malit ang posisyon mo sa kumpanya, hindi ko pa rin nakalimutan yon. Sige na. Matulog ka na. Chungyan, huwag kang aalis. Chungyan, huwag kang aalis. Chungyan! Paano mo nagawa na matulog tayo sa parang kama? Hindi. Kahapon, ikaw ang... Tumahimik ka! Umalis ka na! Alis na ako. Hindi na ko inom ng alak. Ang galing ng performance mo ngayong gabi. Salamat. Maganda rin ang outfit mo. Lalo na yung alahas na suot mo. Siguradong ang fans ngayong gabi maghahanap ng parehong style sa iba't ibang platform. Siguro mahirap hanapin ng ganitong alas sa market, kaya ko talaga pinagawa sa designer. Sino ang designer na ito? Ang gumawa ng sobrang ganda ng alahas. Sikreto.